Sorry, bilisan lang natin kasi mga 15 minutes lang daw eh. So ito siya. Kung napansin niyo, wala siyang hydraulics, right? Wala siyang connection sa water. So in this case, very independent siya. So the full machine, it is controlled by digital electronics. And user-friendly siya. And it has gravimetric fluid balance. Kung napapansin niyo, may 4 balance siya, balance scales. Asan man siya? 1 and 2. Asan yung dalawa? Nandito. For the filtrate. Scale sa, sa inyong, sa patient's excretion. So, how to facilitate the machine? First is, how to turn on the machine. This one. Ito yung screen, ito yung mga indicators niya. Turn on the machine, it would take about 3 seconds. Yan siya. Status line, the status indicator. Status line naka-indicate dito kung anong modality ang gagamitin mo. And this one, status indicator, yung lights pa rin. Sino gumagamit ng Fresenius na 4008S? Next gen? Napansin, or kahit yung mga other machines may mga color coding, right? Green if good to go, yellow if priming, starting disinfection, mga ganun, di ba? And red for alarm, so ganun din siya. So, automatically it would commence the testing progress. So, isa-isa na natin yung mga parts ng machine. Color-coded tayo na don't be overwhelmed by the lots of tubing sa machine. Green for the dialysate pump, dialysate tube, nandito. Yan siya. White is for the substituate pump, substituate na tube. This one, red, is for the blood pump. And then the yellow one is for the filtrate. So same sa mga hemodialysis machines natin, meron tayong mga transducer sensors, pressure sensors. Ito din meron. Blue for the venous, white for the filter, and white for the TMP and the pre-filter, the sensor, red for the blood pump, and the yellow for the filtrate, pressure sensor. And this one, ano to? Any idea? Heater. Sa machines natin, di ba kailangan ng dialysate, kailangan may certain degree of temperature, di ba? So in this case, it has tube heaters. Kasi, di ba, pag masyadong mainit ang fluid, it would cause hemolysis, right? So, for the substituate and for the dialysate pump, meron silang corresponding na heaters. Yun. So, ito yung testing progress niya. After the testing progress, i-check yung starting conditions. Kailangan no solutions daw on the scale. No filtrate bag doon sa scale number 4. And then, no tubing system inserted. Free siya sa lahat. No pressure transducer connected. And no inline optical detector connected here. Sorry. And no line in blood leak detector dito. Okay. All conditions na consider natin na complete. So, test room. So, sorry ha, mag-start na naman tayo sa testing niya. Masyadong maatay itong machine. And by the way, ang machine natin, meron siyang 15-minute battery backup. In case of power failures, up to 15 minutes lang siya. Kung hindi pa bumabalik yung power supply within 15 minutes, kailangan i-repair natin yung blood supply. Kailangan mag-back ka mo. Nakadetach ang wire. Sige, moving on. Mayroon tayong mga selections dito for the menu. Power button. Ito.
And this one start and reset. Siguro, okay, sorry ha. Kasi short lang yung ating ano. Anyways, Start, reset, this confirms yung mga alarms. Then resets and resets and tries to adjust to the alarm limits dito sa sa start or reset button. Tapos dito din gagamitin, pipindutin mo para mag-run yung blood pumps pag i-insert mo yung tubes. Stop, alam niyo naman, stop the whole machine for 1 minute. And then favorite ng mga nurses, mute. Pwede isama, di ba? And lastly, escape para maka-navigate ka to other menu selections. So ito, meron tayong dial dito. Multifunctional siya. Pwede siyang mag-choose within the menu file or menu screen. So going back, after na-test na siya, na comply mo itong lahat ng mga criteria, okay na lang tayo to confirm. Asan siya dito sa gitna? Yun. Mag-test na naman sa ulit. This is the IV stand. Kailangan din ng IV for the private. And filter clamp for security sa dialyzer natin. Sa sides niya, handles. Para makontrol mo siya kung saan mo siya i-move. Sa baba, may brakes tayo. Of course, before kayo mag-drive, kailangan pa-brake na siya para hindi siya move ang inyong machine. Yung siya. Dito, nakalagay yung syringe for heparin. Heparin driver. So, same sa mga HD machines natin, nag-test din sila dito. So, kung may na-miss doon sa testing na criteria yun, hindi siya mag-proceed for test pass. Mapapansin niyo, tutunog siya. Tutunog ka. Yung purpose ng pagtunog niya is to check if audible ba yung mga sound alarms natin. tapos yung placement ng machine natin, kailangan ito, kasi itong nasa taas, ito yung tinatawag, tumunog na siya. Ito tinatawag natin na lalagyan natin ng multi-filtrate o mga different solution natin dito sa taas. And this one is very sensitive sa air. So, kailangan yung machine natin, direct sa air, example, itong sa aircon. So, kailangan hindi siya pwede maraming hangin kasi i-essential ng monitor. That's another way. Yeah. So, magdi-detect siya. So, hindi na yung balance na yung ng way ng filtrate natin dito The sa scale taas. can accommodate 24 liters, so 24 kilograms. So if may direct contact siya sa window o sa aircon, it would add sa weight sa scale. Ganun lang siya ka-sensitive. Ultimo air. So yun siya. And So, by the those way, magkano ang the entire set dyan? setup pa lang, starting na setup is 25,000, 25 to 30. Wala pa pakasaling buong set. So it will range about 30 to 50 to 60, depende sa modality na gagamitin. Di ba nabanggit nito kayo kanina, madami tayong options. SCA, CVV HDF, CVV HD, yun siya. So ang gagawin lang natin sa setup is yung CVV HDF. So lahat ng pumps lalagyan natin ng tubo. So HDF na kami. Oh, CVV HDF. So nandito na sa screen natin yung Kita ka. selections. First part is select yung treatment kung anong gagamitin natin modality. Previous treatment, if ever nag-clot, kasi papalitan pa rin. So, kailangan din mo lang pumunta. Continue previous treatment. Then, treatment history, yung past records ng treatment history. And lastly, events, previous treatment, kung kailan ginamit. Yun siya. Records. Escape tayo. gamit. 5 minutes more than ang call. Bang, dali po. Paulisod ano eh. Select yung treatment tayo. Order sa doctor is CVV HDF tayo para lahat ng tubes palagyan natin. Sorry ako siya mabilis. Sige mo. Okay tayo, confirm. And then, standard blood lines cartridge should be used. Now, and
And then standard filtrate plan is used. Standard substitute plan is used. Kailangan, before kayo mag-connect ng lines, make sure na complete na siya. Para dala-dala tayo. Okay. Conditions fulfilled na lang tayo. Very user-friendly siya. Same with the 5008S machines. Bibigyan niya kayo ng instructions on what to do. So don't be overwhelmed on anong dapat unahin, anong dapat connect, asan siya ilagay. Kasi this one sa screen, naka-indicate na siya kung saan ang direction niya. So we'll start with the arterial line. Dito. Kung napansin niyo, nakakaset siya. Why nakakaset? So that it would be so organized when you put the blood lines. So kailangan i-open mo lang siya daan direct. So this is the purpose ng cassette natin. I-anchor yung blood lines ng the entire machine, the entire blood lines, para hindi siya mahuhulog. So once na mabali ito, so another set na naman. Open tayo. Yes, ma'am. Or other option, pwede din mo siya gulitan ng the whole therapy. Ano nga purpose ulit ng ating start kanina? Start reset for the blood pump to work. And then i-assist mo lang siya. Oh yeah. So yun siya. I-guide mo lang siya. So review lang tayo. Anong tawag nito na pump? For the... Okay, blood pump. Ito, this one. Filtrate. This one. Substitute. This one. Dialysate. So, sa setup natin, CPB HDF, gagamitin natin yung lahat ng pumps. Okay? Sige, assuming na lang, nalagay na natin siya. Yan. Connect na lang siya. Here, optical sensor natin na. Yun siya. Na-connect na natin yung arterial blood line at saka ang filtrate. Next would be, anong color green? Dialysate. Pag may cloud game, at least doon tanan patay. Any time na po. Patay na po. Before yan pala, so dapat in preparation, ano yung mga necessary equipment? So, upon sa order sa dialysis, sa CRRT, kailangan prepare din yung mga gamit. So, kailangan ito continuous MF na unit, multi-filtrate kung susinis yung gamit. So, kailangan appropriate din ang gamit natin na kit. So, in this case, kanina ka-set na appropriate. So, kailangan ito ang APF 600S na filter, 10 liters na filtrate bag, substitute fluid, dialysate fluid, 50 ml lower lock syringe, 10 liters na filtrate bag. tapos salay na 1 liter of anticoagulant order if may order. Tapos requirement for standard precautions is 1 sterile gloves, plastic gown, eye protection, and mask. Tapos requirement for connecting naman is syringe na 10 ml, syringe, sterile breast pack, sterile gloves, and antiseptic. Okay. Nalagay niya na yung ano yung para sa heaters natin. Paglagay sa heaters from bottom to top. Yun siya. Kasi sa atin, di ba, from top to bottom sa regular HD. So this one from bottom to top. Okay. Syringe na lang, the 50cc syringe. Diyan sa picture. You can use 10cc, 20 or 50cc. Dito pala sa source.
inside. Dito is bubble catcher at this one. Plunger. This one. This one. So, connect mo na lang siya kung saan dapat siya nakakonect. Then as you can see, magpa-prompt siya sa monitor kung okay pa ba yung referring pump natin. So kung fully functional pa ba siya, or nagka-clap pa siya, or ano ba yung kailangan natin na gagawin, the monitor will prompt you what you're going to do next. So basically, just follow the instructions where to place yung mga tubes niya. Assuming, kasi limited ang time natin, assuming na connect na siya, it will proceed to the priming na. Once okay na yung priming, kasi may certain priming volume tayo, once na na-reach yung certain priming volume, saka na tayo pa rin mag-start sa patient. So yun na yung prepare na kayo ng CVC na package nyo. Be sterile and connect the patient. Ganun siya. So for question so far, sorry, mabilis lang talaga. Sorry. Depende sa UF volume. Kung normal 500cc ang ano natin, paling 10 minutes lang. Ganun siya. So basically, sorry, ang priming niya, depende. Umaabot tayo ng 20 minutes. Yung recirculation lang is mga 10 minutes. Ganun siya. Yeah, Questions? yung gagamitin daw for priming. Priming normal sa ilang solution dito. Nakalagay dito sa taas yung bags. Ito yung itsura ng bag natin. This one, nakamix na siya. This one, may partition yan siya. Kung hindi pa ito naka-open, gamit ako ng best na. Sorry, excuse me. May partition yan siya dito. May partition yan siya. Paano siya inyo i-mix? Ipe-press nyo lang siya. Hindi siya mabubutas ha. Ipe-press nyo lang siya. Unless otherwise may sharp kayo sa material sa inyong kamay. So mabubutas siya. So i-mix nyo lang siya. Push. Mag-exert lang kayo ng force. And then mamimix na siya. Mag-open siya ganito. So ito ilalagay sa taas. Depende. Kung gagamit, kung CVVH-DF, so may dialysate at saka substituate. Pero kung CVVH lang, di ba, ang gagamitin lang is substituate. So dalawang substituate. And how to change the bag. The machine will prompt you na paubos na yung composition ng bag ninyo. So, the machine will give you the instructions on what to do next. So, kung mag-change nito, normally, pag bagong bag, may i-break ka pa dyan eh. May something ka na i-break dito. Sa loob. Dito. May i-break ka dyan para makakonect siya. Sorry overview lang talaga. Kung hands-on talaga tayo, mas ma-appreciate. Saan pwede mag-training? Kung special? yan, hindi ko alam. Kasi sa amin, yung nag-open kami ng CRT machines, si Sir Rafi at saka other Fresenius staff went to our hospital para mag-lecture. So limited lang din kami ng mga nakaalam nito. So far, we had 4 successful CRT sessions sa SVMC. And usually, ano lang siya, indicated for mga post-cabbage na patients namin or mga post-KD na patients namin. Which is yun nga, hemodynamically not stable. Questions so far? Saan kinoconnect yung ano? Like, from what tubing nakakonect dun sa bag? Ay, ito siya. Sa filtrate. Saan ba? Same pa rin siya yung sa 4008S. Meron siya mga transducer na which mag-control sa, at the same time mag-monitor sa wet na part ng tubes natin. Sa dialyzer, masaya pa. Ito connection, blue and red, same pa rin siya sa dialyzer pa rin natin. Hindi natin masasabi. Maura to. Kasi hindi siya sa Tapos yung bag, Ito yung drain natin. yung drain. So, from yung
Yung bag na nilalagay sa salon, Ay, sa siya.